You'll always be okay. If you seek first the kingdom of God, you'll always be okay. You'll get what you need. Look at the flowers of the field. Look at the birds of the air. They get fed. They get clothed. I mean, it's Matthew, I think. But I feel like I'm being stripped down and prepared for something. If it was just us, I'd be really okay with this. But it's everybody. It's everything. Bago pa lamang may videong inilabas sa pinagmulan ng malaking sunog sa Los Angeles. Ito na video na kuha ng CNN ay nagpapakita kung saan nagsimula ang malaking sunog sa Los Angeles. Ang video na ito ay ibinahagi ng mga saksi at pinagsusuri ng mga eksperto. Ang makapal na usok at ang apoy na madaling kumalat dahil sa napakalakas na hangin. Ang unang video nakuha noong Enero City at ito'y ibinahagi ng Associated Press. Makita dito na may naglalakad sa bundok at nakita nila ang napakakapal na usok at ang malaking apoy at ito ang lumamon at naging abo ang mga mansyon, mga mamahaling sasakyan, mga negosyo at iniwan nito hindi lamang ang pagkagiba na makita natin sa maparaisong lugar na nagmistulang impyerno. Ngunit ito'y matibay na paalala sa atin ng karupukan ng seguridad dito sa lupa. Ito ay nagpapakita kung paano ang maparaisong lugar sa isang oras o araw ay naabuna dahil sa nagmistulang impyernong sunog. Para sa mga nawalan ng lahat ng mga ari-arian, ito'y nagpapaalala sa atin kung sa paanong paraan ang pamumuhay at ang buhay ay madaling maglaho lamang. Biglang maglaho kahit ang mga bagay na ating pinag-aasahan. Sa lahat ng mga nanonood sa atin na nasa malayong lugar ngayon, itong malaking sunog ay nagpapaanyaya sa atin sa malalim na pagninilay sa malaking katotohanan na walang ni isa sa mundong ito na nagbibigay ng kasiguruhan. Inihayag nito ang katotohanan na ang mundong ito ay hindi ang ating walang hanggang tahanan at ang makamundong bagay ay hindi makapagbibigay sa atin ng seguridad. Ang mga tao ay naghahanap ng karanyaan at seguridad at naniniwala na makita nila ito sa pamamagitan ng salapi, kasikatan, tirahan, trabaho o sa relasyon. Ang salapi sa bangko ay nagparamdam ng parang kasiguruhan sa buhay ng tao sa mundong ito. Ngunit ang kasaysayan ay nagpakita na ang financial system mismo ay maaring guguho sa ilang segundo lamang o ilang oras lamang. Ang taong 2008 na krisis sa pananalapi ay matibay na nagpaalala sa atin na kahit ang siguradong pamumuhunan ay madaling mawala sa isang saglit lamang at mag-iiwan sa tao ng kanyang siguradong pagkatalo. Kahit ang trabaho na pinaniniwalaang panghabang buhay ay maaring mawawala sa isang pagkakamaling desisyon o kaya'y pagkaguho ng ekonomiya na naghatid din sa pagkaguho ng pamumuhay at kabuhayan. Ang ating bahay na pinundar ay maaaring mawala sa atin sa pamamagitan ng natural disaster. Ang pag-aasawa na siya ang pinanggalingan sa pag-ibig at pagmamahalan ay maaaring mawasak sa pamamagitan ng pagtataksil. Lahat na ito ay nangangako ng kasiguruhan, ngunit hindi natin alam kung ano talaga ang posibleng hantungan. Ito na katotohanan ang dapat ding paghandaan at katatakutan lalo na sa mga tao na ang kanilang pananalig ay nasa makamundong bagay lamang.
Ito na katotohanan ay nagpapakita na mababasag ang makamundong kasiguruhan. Walang mahalaga ang pera, walang trabaho, walang bahay, walang relasyon ng tao ang maaaring maging kalasag sa bagyo ng buhay at maskin ng kamatayan. Ang nag-iisang hindi guguhong pundasyon sa atin ay si Kristo lamang. Siya lamang ang magbibigay ng kasiguruhan na hindi guguho, kapayapaan at kasiguruhan ng buhay na walang hanggan. Ang Santiago Kapitulo 4, versikulo 14 ay nagpaalala, ngunit hindi ninyo alam kung ano ang mangyayari sa kinabukasan. Ito ay sapagkat ano ang inyong buhay? Ito ay tulad ng isang singaw na sa maikling oras ay lumitaw at pagkatapos ay maglaho. Ang talatang ito ay nagpaalala sa atin na lilipas tayo sa mundong ito. Nagpaalala din ito na lilipas ang mga posisyon at mga bagay na nakamit natin. Namumuhay tayo sa konsumerismong ekonomiya sa mundong ito na nag-anyaya sa bawat isa sa atin na mas makakuha pa ng maraming dapat maging atin. Bili kung anumang bagong iPhone kahit meron ka naman. Nag-anyaya sa pagbili ng bagong sasakyan kahit meron ka naman. Ito ang mundong bili ako nito, bili ako niyan. Ang ating mundo ay umiikot sa konsumerismo. Ngunit wala ni isa nito ang makapagbibigay ng tunay na kasiyahan at tatagal panghabang buhay sa tao. Sa halip na ito'y magdala ng tao sa kaniyang katuparan, ito'y magpalalim lamang sa kaniyang ilusyon na ang tunay na kaligayahan ay matatagpuan sa mga bagay lamang sa mundong ito. Kahit gaano ka kayaman, kahit gaano ka kahanda, wala ni isa dito sa mundong ito ang permanente. 100 taon mula ngayon, ang bahay na pinag-aari mo ay maaaring ito'y ibang tao na ang may-ari nito. 100 taon mula ngayon, ang minamaniho mong sasakyan ay pwedeng kakalawangin lamang at makakalimutan. Pero alam mo ba kung ano ang mananatili at walang hanggan? Ang relasyon natin kay Kristo, ang grasyang makapagbabanal sa tao, ang nagbibigay kasiguruhan sa bawat isa sa atin na ang ating pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay sa langit. Ang sunog na ito ay nagpaalala na ang lahat na makamundong bagay ay maaaring maglaho at mawala. Milyong mansyon ang naabot. At kahit pa sa mapait na katotohanan ito, may nanatili pa ring pag-asa sa bawat isa sa atin. At ito'y ating makamit at ating makita kay Kristo lamang at sa kanyang tunay na simbahan na kanyang katawan. Alin ang pipiliin mo? Ang mga bagay na may hangganan? O ang ating Panginoong Hesus na nagtatag sa tunay na iglesia ni Kristo at ito ang simbahan Katoliko? An odd mixture of sadness and kind of a weird realization and blessing, I think, because I thought, they're just things. I mean, yeah, I'm going to miss some stuff. There was valuable stuff. There was personal stuff that just breaks my heart, But, I feel like I'm being stripped down and prepared for something else. God gives, God takes. We come in with nothing. That's the same way we go out, And here's the deal. You'll always be okay. If you seek first the kingdom of God, you'll always be okay. You'll get what you need. Look at the flowers of the field. Look at the birds of the air. They get fed. They get clothed. I mean, it's Matthew, I think. But that was one of my dad's favorite passages. He said, stop worrying about stuff, about money, about stuff. So, that's, I think he put that in my head when I was very young, and it stayed, and I believe it.